Si DeAndre Ayton ngayon sa apat na magkakasunod na games nila mula dito sa Memphis Pelicans at ngayon San Antonio Spurs, lumilitaw nga raw talaga ang pagiging inconsistent nito sa opensa at depensa. Hindi naman talaga nawala yung issue na yan kay Ayton, lumamig lang pala sa Lakers dahil sa early games niyan maganda talaga ang naging performance niyan, nakakakuha pa ng double-double performance. Matagal na rin kasi talagang may reputation itong si Ayton na minsan nga daw nagkukulang yan sa fuel at intensity sa game lalo na pagdating sa defensive plays, box out at hustle play. Sa ngayon habang tumatagal, nakikita na bumabalik dito kay Ayton sa Lakers ang problema na yan lalo na ginagamit siya bilang starting center. Sa apat na games nila ngayon na magkakasunod, nakita kasi na dyan mismo lumitaw ang inconsistency nitong si Ayton. Napo na rin dyan mismo nitong si Redick ang frustration ni Ayton sa game lalo na kapag hindi nga raw to nabibigyan ng bola sa ilalim ng court. Yan ang napapansin ni Redick. Yung inconsistency kasi sinasabi ngayon at lumalabas sa mga media report about dito kay Ayton, lalong umiinit at hindi nagiging maganda ang resulta para sa Lakers. Dahil sa unang game nila kontra Memphis, meron lang yung 4.6 rebounds sa game, kasama yung 2 of 4 sa field. Sa second game naman nila, Memphis pa rin, nakakuha yan ng 15 points, 8 rebounds, 3 blocks. May 6 of 8 sa field sa game na yan ha. Tapos sa game nila kontra Pelicans naman, mas tumaas ang average niyan mula sa 18 points, 9 of 16 sa field goal, 11 rebounds, 3 assists, 2 blocks at 1 steal sa game. Parang roller coaster nga yung averaging ngayon nitong si Ayton. Kahit nanalo sila kontra Pelicans, si Redick mismo hindi kumbinsido dyan kahit maganda ang numbers ni Ayton dahil lumilitaw pa rin nga yung malaking kakulangan niyan sa effort lalo na sa defensive end at mga offensive at defensive rebound na mismong kailangan nga raw nila sa game, lalo na yung matinding presence na dapat nga raw binibigay ni Ayton sa interior. Yan yung sinasabi dyan. Kaya nga pinalitan agad ni Redick itong si Ayton at mas nagamit ngayon itong si Hayes sa rotation. Sa mga commentaries naman kasi, nababasa ko, napapansin nga dyan na mukhang laging pagod o wala sa laro itong si Ayton at kulang sa energy, lalo na sa sequence kontra sa Pelicans na dahilan nga raw kung bakit mas pinipili ni Redick na gamitin si Hayes kumpara dito kay Ayton. Tapos sa matchup nila ngayon kontra Spurs, si Ayton mismo ang napapansin na hindi talaga naging effective sa interior nila, lalo na sa game na to na mas kailangan nga raw siya sa mga mismatches kontra Wembanyama. Hindi nakapag-perform yan ng mas maayos katulad ng inaasahan sa kanya, lalo't wala nga ring Lebron na katulong itong si Luka. Gumawa lang kasi yan ng 9 points sa 29 minutes, bumagsak ang field goal niyan mula sa 4 of 9. Kaya lalong lumilitaw ang problema sa kanya. Isa pa, kalokohang hindi siya mapansin. Ang laki pa naman niya tapos nakikita na nawawala siya sa depensa sa ilalim. Bumagsak yung scoring niya at output lalo na sa depensa. At yan mismo yung malaking araw na kakulangan sa kanya, hassle sa physicality at effort. Hindi gaanong naramdaman ng Spurs ang defensive presence nitong si Ayton sa ilalim. Kaya nagkakaroon ng pagkakataon na ginamit pa nga ni Redick itong si Maxi Kleber kapalitan ni Jackson Hayes. Ang madalas naman kasing criticize kay Ayton yung energy at effort talaga end to end, lalo na sa defensive rebound at box out nga. May mga laro nga na hindi siya nagiging active sa defensive hustle plays at dyan mismo nagmumula ngayon ang mga sequence na napupuna sa kanya nitong si Redick. May mga analyst din mismo na nagsasabi kasi na si Ayton mas madalas na umaasa lang sa mid-range o finest na scoring sa halip na mas maging aggressive nga raw to sa pag-attack sa rim, kaya hindi palaging nagiging consistent ang scoring output niya, lalo na kapag hindi nakakapagbukas nga raw ng spacing o hindi talaga siya nabibigyan ng maraming touches ng mga teammate niya sa game. Yan din mismo kasi yung sinasabi nga ni Redick na napapansin niya na puprostrate si Ayton sa oras na hindi napapasahan at bumababa ang offensive contribution niya sa ilalim. Kaya yan din mismo ang nakikitang rason kung bakit nawawala ngayon sa focus ng laro itong si Ayton at bumabagsak ang defensive end niyan sa 4 na games pa lang na lang dumaan at napapansin na nawawala yung energy at effort niyan sa loob ng game. Yan mismo yung malaking problema nga raw kung magtutuloy-tuloy pa ang ganyang klaseng performance ni Ayton, lalo na bilang starting center. Magiging malaking sanhi yan ng pagkatalo pa nila sa mga susunod na game.